Marami sa atin ang nabibiktima ng maling pagmamahal. Marami rin sa atin ang patuloy na nagpapabiktima kahit na alam nilang hindi na dapat dahil akala nila doon lang sila pwedeng maging masaya. Ikaw, kapuso, nabiktima ka na ba ng maling pagmamahal? Hindi na bago sa atin ang pagiging marupok pagdating sa pag-ibig. Marami sa atin ang ilang beses nang nakatisod ng maling pag-ibig pero patuloy pa rin ang pagbangon para muling habulin ang mali. Matagal bago tayo matauhan at maisip nating mali na ang hinahabol natin. Minsan kailangan pang tumodo ang sakit bago mo pakawalan. Minsan kailangan pang maging grabe ang epekto sa iyo bago mo maintindihan na kailangan mo nang bumitaw. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging marupok sa maling pag-ibig. Alam kong minsan sa buhay ninyo naging marupok kayo at piniling magpakasaya kahit maling-mali na talaga. Ang kwentong pinadala sa atin ng bidang si Jessa ang magpapatunay na pagdating sa pag-ibig ay hindi gumagana ng tama ang utak natin. Alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jessa, ang pinakamarupok at martir sa lahat. Nakailang beses akong umibig sa maling tao dahil kahit naman alam kong mali noon, nagustuhan ko naman ang pakiramdam. 11 years pa nga lang ako noong nagsimula akong makipagrelasyon. Kapitbahay ko lang ang unang naging boyfriend ko. Sa kanya ko unang natikman ang lasa ng halik at mahigpit na yakap. Hindi rin kami nagtagal dahil pinalaya sila sa inuupahan nila dahil nakaaway ng nanay nito ang landlady nila. Hindi na nga siya nagpaalam dahil madaling araw sila noong tumakas. Nalungkot ako ng sobra, Papa Dudut, dahil nawala agad ang first love ko. Nakapag-move on naman ako kaagad makalipas lang ng 3 taon. Yung mga sumunod kong karelasyon, karamihan ay kaklase ko lang sa school. Pinakamatagal na siguro yung 3 buwan. Nakilala nga ako bilang playgirl sa aming batch. Lagi akong laman ng chismis noon dahil masyado raw akong malandi. Ilang beses din akong napaaway dahil sa mga mapanghusgang tao. Hindi naman ako nagpa-apekto at nagpaligaw pa rin ako ng nagpaligaw. Kahit na aware ako dati na gusto lang akong paglaruan ng mga kinakarelasyon ko, ay nagpatuloy pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na mag-isa noon, Papa Dudut. Ayoko sa pakiramdam dati na nababakante ako dahil malungkot yon para sa akin. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na rin ako sa wakas ng seryosong karelasyon. Itago na lang natin siya sa pangalang Raul. 40 anyos na si Raul pero hindi naman nahalata yun sa kanyang mukha dahil parang nasa 20 anyos lamang ito. Nakilala ko siya noong inad niya ako sa Facebook. Nagandahan daw siya sa akin at kinilig ako doon. Kaka-break ko lang noon sa isang ex ko noong nakilala ko si Raul. Kaya naman natuwa ako dahil nakatulong siya sa pag-move on ko. Siya lang ang nakausap ko dati at nakakalandian, ganon din naman raw ako sa kanya. Nakakainis ka naman eh. Masyado mo akong pinapakilig. Uy, nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ang ganda mo nga talaga doon sa sinend mong selfie. Kakagising mo lang ba talaga nun? Oo naman. Nahiya nga ako kasi may muta pa yata ako nun eh. Ang linis nga ng mga mata mo eh. Parang dinilaan ng tuta. Grabe ka! Nakakatawa ka talaga. Isisave ko yung picture mo para may inspirasyon ako habang nagtatrabaho. Saka para mas ganahan ako sa pagkain ko. Gawin mo na ring wallpaper mo. Oo naman. Isisend ko sa'yo mamaya yung screenshot. Ipagmamalaki ko yung sa mga katrabaho ko. Sasabihin ko, uy, tignan niyo to syota ako.
Ang ganda kahit bagong gising. Mamula-mula ang pisngi at labi. Natural yung pisngi at labi ko ha, walang filter yan. Naniniwala naman ako sa'yo, mahal. Mahal? Yun ba ang tawagan natin? Oo naman. Ayaw mo ba? Gusto ko nga eh. Teka, baka naman may tinawag ka ng mahal sa mga ex mo ha? Naku, wala. Pangalan lang ang tawag ko sa kanila. Ikaw lang ang namumukod tangi sa lahat. Kakaiba ka kasi. O sige, yan na lang ang tawagan natin. I love you, mahal. I love you rin, mahal. Nakakakilig ka naman. Pag nagkita na tayo, promise ko sa'yo na pakikiligin kita araw-araw. True ba yan? Oo naman. Hindi naman ako manloloko. Hindi rin ako sinungaling. Baka naman paasa ka lang ha? Uy, huwag mo ko igaya sa mga ex mong pinaasa ka lang. Talaga lang ha? Kapag nagkita na tayo, bibilang kita ng bulaklak. Tapos ipapasyal kita lagi sa mall. Kakain tayo lagi sa food court. Tapos bibilang kita ng maraming tsokolate. Gusto ko yan! Uy, pati teddy bear ha? Yung pink o kaya pwede ring red. Kahit kasi laki mo pa yung teddy bear. Basta masahod ko eh. Grabe na-excite na ako makita ka tuloy. Gusto na kitang yakapin tapos lambingin lagi. Dapat kiss mo rin ako ha. Oo naman, maraming mauumay ka. Ako mauumay? Kahit siyang labi mo lang ang ulamin ko, busog na ako eh. Nakakagigil yung kapal ng labi mo. Parang pang-artista. Parang model ng lipstick. Binubola mo na naman ako eh. Hindi nga. Grabe kanino ko pa tinitignan yung picture mo. Gusto ko na nga kagatin ng labi mo eh. Wag! Dudugo! Dahan-dahan lang naman. Teka nga, baka kung saan mapunta yung usapan. Eh ano naman ngayon? Magkarelasyon naman tayo eh. Kahit mapunta pa sa, alam mo na. Huwag kang ganyan. Nakakaramdam tuloy ako ng init. Ako rin eh. Magkita na kaya tayo sa Sabado. Hindi na ako makapaghintay eh. Sure ka? Kasi gusto ko na rin eh. Oo, para makagat ko na ang labi mo. At alam mo na. O sige. Tatakas ako para magkagata na tayo. Sa unang pagkikita namin ni Raul ay may nangyari agad sa amin. Nagkatubili pa ako noong una pero napilit niya ako. Nag-check-in kami muna doon ay may nangyari sa amin. After na may mangyari sa amin ay sa kanya ako pinasyal sa mall at binilhan ng pagkain. Hindi niya ako nabilhan ng teddy bear dahil na-short daw siya sa budget pero babawi raw siya sa mga next naming pagkikita. Tuwing nagkikita kami noon papatudot madalas puro sa mga mumurahing motel. Hindi na nga ako naipapasyal dati kasi sabi niya mas gusto niya raw yung tahimik at makapagpapahinga lang kami. Nagustuhan ko rin naman yung ganon, yung tipong nagyayakapan lang kami magdamag hanggang makauwi na ako. Never ako naihatid sa bahay dahil sabi niya natatakot daw siya sa mga magulang ko at naiintindihan ko naman yon. Hanggang sa kabilang kanto niya lang ako madalas na inahatid noon. Nakontento ako sa ganong setup at hindi naman kasi ako nagmamadali. Halos 1 taon na rin kaming magkarelasyon at aaminin kong medyo nanawa na ako noon na puro lang kami motel dati. Pinasimplihan ko siya kung pwedeng doon naman kami sa bahay niya, kung ayaw niya sa bahay namin. Ang dami niyang sinabi noon sa akin na alibay. Sunduin na lang ulit kita sa Sabado ha. Huwag ka malilate ha. Alam mo naman bitin tayo lagi sa oras. Ang hirap kasi makatakas kina mama eh. Sisenda kita mamaya ng mga pwedeng palusot para maaga ka makalis ng bahay nyo. Para naman masulit natin yung pagmumutal natin. Alam mo naman 3 oras lang to eh. Ang mahal pa mag-extend ng 1 oras. Mahal, paano kaya kung wag na lang tayo mag-check-in sa motel? Ha? Anong gagawin natin? Magtititigan lang hanggang matapos ang araw. Ang ibig kong sabihin, baka naman pwedeng sa bahay nyo na lang tayo magkita. Doon na lang tayo magstay. Ha? Bakit dun? Walang aircon dun. Maaalibadbaran ka lang. Buti pa dito sa motel, libre lang. May cable pa at libreng sabon at shampoo. Makakapag-charge ka pa ng cellphone mo.
Sanay naman ako kahit walang aircon eh. Kahit nga walang electric fan, ayos lang ako, no? Lamigin din kasi ako eh. Basta, mas okay na dito. Para sana hindi ka na rin gumastos lagi ng pang-check-in natin. Ipangkain na lang natin kaysa gumastos sa motel. At least sa bahay ninyo, libre. Para hindi na rin tayo laging nagmamadali pag magtatatlong oras na. Hindi pwede sa bahay kasi maraming tao doon. Wala tayong magiging privacy. Saka mga chismosa ang kapitbahay ko. Sanay na ako sa mga chismosa, no? Hindi na nga ako affected dyan. Hindi ako sanay na nachichismis eh. Ano namang ichichismis nila sa atin magkarelasyon naman tayo, di ba? Normal lang naman na dalhin mo ako sa bahay nyo kasi girlfriend mo nga ako. O ito, may aaminin ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit ha. Oo naman, ano ba yun? Hindi pa alam sa bahay na may syota ako. Bakit naman hindi mo sinabi? Kinakahiya mo ba ako? Hindi Humahanap lang ako ng tiyempo. Di ba nga sinabi ko sa'yo dati na hanggat maaari ayaw muna nilang magkasyota ako kasi nga lagi na lang daw ako sinasaktan ng mga nakakarelasyon ko. Kaya yun. Sana maintindihan mo. Ay, kawawa ka naman, mahal. Hayaan mo, hindi naman kita sasaktan. Tsaka hindi ako gagaya sa ibang ex mo, no? Talaga? Oo nga! O sige na nga, kapag ready ka na, tsaka mo na ako dalhin sa bahay ninyo. Ang understanding mo talaga kaya love na love kita eh. Ikaw kaya, maging understanding ka kaya sa sasabihin ko sa'yo? Ano yun? Hindi ako 19 years old. Ha? Magsi-17 pa lang ako next month. Ano? Oh, huwag kang magalit, please. Paano hindi ako magagalit? Niloko mo ako. Anak ka ng… Kasi gusto lang talaga kita. Kaya nung sinabi mong 40 years old ka na, natakot ako na baka hindi mo ako patulan kaya sinabi kong 19 na ako. Ano ba naman yan, Jessa? Sorry na, mahal. Malapit na rin naman ako mag-17 eh. Tapos, konting pikit lang, 18 na ako. O, diba? Hindi. Hindi to pwede. Maghiwalay na tayo. Ayoko makulong. Minor de edad ka pa lang. Raul, wag. Huwag mo naman akong iwan. Kasalanan mo eh. Niloko mo ako sa edad mo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita eh. Please, mahal. Sorry na. Huwag kang alis. Please. Alam mo ba itong ginawa mo, ha? Alam mo bang pwede ako makulong sa ginawa mo? Makasarili ka. Paano naman ako? Tapos na to. Tapos na tayo. Raul, wag. Please, wag. Raul, mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Nagwala noon si Raul dahil sa galit sa akin. Natakot ako dahil yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit ng ganon. Ilang beses ko siyang sinubok yakapin pero ilang beses niya akong tinulak papalayo sa kanya na para bang diring-diri ito. Naintindihan ko naman siya at malaki talaga ang pagkakamali ko sa kanya. Nakiusap ako at lumuhod pa ako sa harapan niya para hindi niya ako iwanan. Nakapag-desisyon na siya noon na hiwalayan na ako pero napigil ko siya noong inoffer ko ang katawan ko. Muling may nangyari sa amin kapalit ng hindi niya pag-alis. After noon, nag-ausap kami na talagang ililihim na namin ang relasyon namin. Pumayag naman ako dahil sa takot na mawala siya noon sa buhay ko. Pinagbutihan pa namin ang paglilihim ng relasyon namin. Natakot na ng sobra si Raul at kinakailangan niya mag-ingat dahil kapag nahuli kami, marahil ay kulong ito. Lahat ng utos nito sinusunod ko, wag lang siyang mawala sa akin. Naramdaman ko na nagbago na ito at medyo nanlamig. Naintindihan ko naman siya kung bakit. Kaya naman lahat ginawa ko. Bumalik lang ang dating sigla ng relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso!
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naramdaman ko nga ang pagbabago ni Raul mula noong sinabi ko ang totoong edad ko sa kanya. Nasaktan ako sa panlalamig nito pero kinaya ko dahil nga kasalanan ko naman. Naging bihira na rin ang pagkikita namin at madalas na hindi na nga natatapos ang 3 oras namin sa motel. Hindi na mahigpit ang mga yakap niya noon. Pati ang mga halik ay mababaw na rin. Hindi na ito masyadong nagchat-chat sa akin noon at saka lang magpaparamdam kapag gusto niyang magsiping kaming dalawa. Tiniis ko ang lahat ng yon sa takot na iwanan niya ako. Naging clingy ako dahil sa panlalamig nito, Papa Dudut. Pero mas lalo nga itong nairita sa akin dahil sa ginagawa ko sa kanya. Na-inlove na ako sa kanya ng todo, yun ang unang beses na talagang na-inlove ako ng totoo. Hindi ko na-handle ng maayos yung nararamdaman ko kaya ang labas ay nasakal siya sa sobrang pagmamahal ko. Dahil doon ay mas lalo tuloy na bawasan ang mga pagkikita at pakikipag-usap nito sa akin. In-unfriend na nga rin niya ako sa Facebook at sinabi niyang mag-text na lang daw kami dahil delikado sa Facebook. Sinunod ko naman yon, lahat ng gusto niya, sinunod ko. Baka sa susunod na buwan na tayo magkita ha? Bakit? Busy sa trabaho. Basta lagi mo akong i-update ha. Ite-text na lang kita kapag magkikita na tayo. So habang wala ka, hindi tayo magkakausap kahit sa text lang? Oo, para safe. Mamaya pakialaman pa na magulang mo yung cellphone mo. Mabisto pa tayo. Mahirap na. Okay. Oh, nagtatampo ka? Hindi. Alam ko na yung ganyan mo eh. Kasi naman napapansin ko sa'yo tsaka ka lang magte-text sa akin kapag gusto mong mag-ano tayo. Tapos halos 1 oras lang tayo dito sa motel. Wala na yung dating yakap, yung halik, nood ng TV. Lagi ka nagmamadaling umalis. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Oo, alam ko. Pero sana naman huwag ka man lamig sa akin. Huwag mong iparamdam na sex lang ang habol mo. Uy, hindi totoo yan. Mahal pa rin naman kita. Gusto ko lang talaga mag-ingat. Okay. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Nakakahiya naman sa'yo. Teka nga, huwag ka na magtampo. Ha? Sorry na. Babawi ako sa next. Lagi ka namang ganyan Napaka-arte mo, alam mo ba yun? Ang hirap mo suyuin. Napakaisip bata mo. Sa bagay, bata ka pa talaga. Minsan ka na nga lang manuyo, ganyan ka pa? Ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa ka na. Maghiwalay na tayo. Wag! Sorry na. Sige, okay na ako. Okay na. Ayoko na talaga, Jessa. Nakakapikon ka na eh. Mabuti pa talaga una pa lang tinapos ko na to. Sana pala hindi na ako nagpatokso ulit sa'yo. Hindi, wag! Wag mo naman akong iwan, please! Mahal na mahal kita. Okay na kahit hindi na muna tayo magkita. Kahit hindi mo ako i-text. Kahit na sex lang ang habol mo. Sige. Ipamukha mo pati sumbat sa akin na sex lang ang habol ko sa'yo. Sige pa, iiwan na talaga kita. Raul, huwag ka namang ganyan. Huli na to. Ayoko na talaga. Buntis ako! Sobrang desperado mo na talaga, no? Para gamitin niya ang pagbubuntis. Pinagpipilis kita, huwag kang tanga. Hindi ko ginamit yon. Lahat tinapon ko. Anong katangahan ang pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpabuntis sa akin? Kasi nga, mahal kita. Dahil sa ginawa mo, mas lalo ako nawalan ng gana sa'yo. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Ito na ang huling pagkikita natin. Yung dinadala mo, problema mo na yan. Labas na ako dyan. Ikaw ang problema dito dahil marami akong ebidensya na ikaw ang nakabuntis sa akin. Akala mo takot ako? Wala kang hawak sa akin, Jessa. Lahat ng usapan natin sa Facebook hanggang sa mga pictures mo at pictures natin na nakahubad, nakatago sa akin sa bahay. Gagamitin ko yung laban sa'yo kung hindi mo ako paninindigan. Anong ginawa mo, Jessa? Babaliw ka na.
Gusto mo talaga sirain ang buhay ko? Hindi naman masisira ang buhay mo kung itutuloy natin to eh. Itanan mo ako. Malayo sa pamilya ko. Walang makakaalam kung sino ako pag nasa inyo na ako. Hindi nila malalaman yung edad ko. Sige na, magsama na tayo. Jessa! Jessa! Ano ba itong pinasok ko? Raul, huwag mong gawin yan. Huwag mo iuntog yung ulo mo sa dingding. Yun lang naman kasi ang paraan para hindi ka makulong eh. At para maging masaya na tayong dalawa. Magiging pamilya na tayo. Totoong nabuntis ako ni Raul. Pina-check up niya ako at nakumpirmang totoo nga. Bala ko sana noon na ipaalam sa kanya sa next naming monthsary pero dahil tinakot na ako nitong iwan niya, nasabi ko tuloy ng mas maaga. Nakita ko sa mukha niya yung sobrang galit sa akin pero wala siyang nagawa noon dahil ayun na yung sitwasyon. Natakot naman itong makulong kapag iniwan ako lalo't marami na akong alam na detalye sa kanya maliban na lang siyempre kung saan siya nakatira. Pinagplanuhan namin ang mga susunod naming gagawin. Madaling araw nang tumakas ako sa bahay namin para itanan ni Raul. Isang bag lang ang dala ko noon at konting ipon noong nag-aaral pa ako. Sumakay kami noon sa bus papunta ng Pampanga. Na-excite ako dahil sa wakas ay hindi na kami magkakahiwalay pa. Napansin kong mas lalong nanlamig si Raul sa akin pero sinabi ko sa sarili ko na mawawala rin yon lalo kapag nagsama na kami. At pinakita ko na sa kanya ang pagmamahal ko. Nang nakarating na kami sa Pampanga, sinalubong kami ng nanay niya. May edad na ang nanay nito, 65 years old na. Napakabait ng mukha at halatang maunawain ang nanay niya at nagulat ito nang ipinakilala ko pero hindi na ito nagsalita ng kung ano pa. Nasiyahan ako sa ilang araw na nagstay ako sa bahay nilang mag-ina. Nagkasundo kami kaagad ng nanay niya at tinulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Madalas ay wala noon si Raul dahil nga malayo ang trabaho niya sa bahay kaya tuwing Biyernes hanggang Lunes lamang ito ng umaga kung nasa bahay. Sinulit ko na lamang ang mga araw na magkasama kami at inalagaan ko siya. Naramdaman kong galit pa rin ito sa akin at nakita kong problemado siya sa kalagayan ko. Hindi ko na lang pinansin ang lahat ng yon dahil sobrang masaya ako na mag-asawa na kaming dalawa. Jessa! Jessa! Bumangon ka muna dyan. Ha? Umaga na ba? Sandali, ihahanda ko yung pagkain mo. Alauna pa lang na madaling araw. Oh, bakit mo ako ginigising? Halika sa labas. May papakilala ako sa'yo. Sino ba yun? Siya na ba yon? Ito na nga siya. Bata pa nga talaga. Jessica mo ang pangalan? Oo. Ilang taon ka na? 17 po. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Magtatatlong buwan na po. Parang aliit masyado ng tiyan mo. Sigurado ka bang buntis to, Raul? Oo nga. Andyan lahat yung records niya nung nagpa-check up. Kasama pa ako. Hey, may dagdag na namang papakainin dito sa bahay. Hindi naman masyado matakaw yan. Parang ibon lang kung kumain. Pag lumaki pa yung tiyan niya, siguradong dodoble ang pagkain yan. Mas lalo kapag nagpapadede na yan. Kailangan marami ang kainin. Paano mo alam yan hindi ka pa naman nanay? Ayaw mo nga maging nanay eh. Wala kang pakialam sa matris ko. Tumutulong naman ba yan dito sa bahay? Oo naman. Hindi ba, Jessa? Opo. Masipag po ako. Lagi ko pong tinutulungan si nanay kapag naglalaba. Di lang dapat paglalaba, pati paglilinis ng lahat-lahat dito sa bahay. Ayoko nang madumi. Opo, kasama na rin po yun. Paano yan, Raul? Kapag lumaki na ang tiyan yan, mahihirapan na yung magtrabaho dito sa bahay. Baka dagdag pa saanin pa yan kay nanay, ah. Alam mo namang nirarayo mo na yung matanda. Hindi yan. Maganda ng galaw ng galaw itong si Jessa para hindi siya mahirapan manganak. Exercise na lang niya yung paglilinis dito. Opo, yun nga rin po ang sinabi ni nanay sa akin para mapadali daw po ang panganganak ko.
Baka naman maselan ka magbuntis ha? Ayoko ng ganon. Nakita mo naman tong bahay namin, maliit lang. Wala kaming maiaabot sa'yo na luho mo. Lalo na yung pinaglilihian mo. Magtimpi ka sa mga pinaglilihian mo ha? Hindi pa naman po ako naglilihi. Kapag naglihi ka na, ang sabi ko. Opo. Wala naman po kayong problema sa akin doon. Ate... Ate Myra na lang ang itawag mo sa akin. O siya, matulog na tayong lahat at maaga pa ako mamaya. Jessa, Ano yun, mahal? doon ka kay nanay tumabi ngayon hanggang sa mga susunod na gabi. Ha? Bakit? Tabi kami ni Myra. Ha? Di pala namin nabanggit. Asawa ko ni Raul. Nanlamig ako nang narinig ko na sinabi ni Ate Myra na siya ang asawa ni Raul. Hindi ako makapaniwala noon. Humingi pa ako ng paliwanag noon kay Raul pero sinabi niya na saka na lang niya sasabihin ang lahat. Wala akong nagawa noon kundi ang matulog sa tabi ni nanay. Hindi na nagulat si nanay nang tumabi ako sa kanya. Tila alam na niya na alam ko na ang lahat. Sinabi nito sa akin na siya na lang ang magkukwento ng lahat pagkagising namin. Hindi ako nakatulog noon dahil sa mga nalaman ko. Hindi pa natutulog sina Myra at Raul noon. Pinakinggan ko ang usapan nila at narinig kong nagtatalo sila tungkol sa kalagayan ko. Narinig ko rin ang mga plano nila para sa akin. Ilang ulit sinabi ni Raul na malaking tulong ako sa bahay dahil malinis ako at masikaso. Natuwa ang puso ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko na silang naghahalikan hanggang sa narinig ko na lamang ang ingay sa kanilang kama. Naiyak na lamang ako noon, Papa Dudut. Naramdaman ni nanay na umiiyak ako kaya naman hinaplos nito ang aking likuran hanggang sa makatulog na ako. Nalaman ko kinabukasan kay nanay na matagal na palang mag-asawa sina Raul at Myra. 15 years old pa lamang daw sila noong nagtanang dalawa at tumira doon sa bahay ni nanay. Di sila nagkaroon ng anak dahil ayaw ni Myra. Tulad ni Raul, sa malayo rin ang trabaho ni Myra kaya tuwing Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng hapon ito kung umuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala na iisang bubong na lang kami noon. Mas lalong nahirapan akong paniwalain ang sarili kong napapayag ng ganon na lamang si Myra na patirahin sa bahay nila ang isang kabit na katulad ko. Naisip kong may iba silang plano sa akin at nagkatotoo nga ang iniisip kong yon. Naging katulong ako sa bahay ni Raul. Naging utusan lagi ni Myra tuwing andun siya sa bahay. Pinaglalaba ako nito noon ng mga panty niya at nagagalit siya kapag kumukupas ang kulay ng mga yon dahil sa paglalagay ko daw ng bleach. Kahit kasi yung panty niya na may tagos ng dalaw niya, ako ang naglalaba noon at masyadong kapit ang dugo kaya naman kinakailangan ko yung i-bleach. Ganon din si Raul, Papa Dudut. Pinaglilinis niya ako ng sapatos niyang nakatapak ng dumi ng mga asong kalye o di naman kaya tagamasahe niya ako. Lahat ng gawaing bahay, mabigat man o magaan, ako ang pinagtatrabaho nila. Kapag hindi nakatingin si Raul at Myra, tinutulungan ako ni nanay. Pinagbawalan na nga nilang magtrabaho pa si nanay dahil matanda na ito, kaya ako na ang pinaaako nila sa mga gawaing bahay. Papadudot, nahirapan na ako sa sitwasyon ko. Sobrang bigat sa dibdib, Papadudot. Na yung pangarap mong ituring kang asawa tinuring kang kasambahay. Saka lang ako sinisipingan at tinatabihan noon ni Raul kapag wala si Myra. At gusto niyang madaliin ang lahat. Ginawa ako nitong parausan lamang. Hindi ko naramdaman yung pagmamahal na pinangako niya noon. Mula noong tumira ako sa kanila, tingin na lang niya sa akin ay basahan at utusan. Pag napadugo mo yung kuko ko sa paa, Jessa, humanda ka sa akin. Babasagin ko yung panga mo. Opo, Ate Myra. Naligo ka na ba? Hindi pa po Pagkatapos ko na lang pong linisan tong kuko ninyo. Ang baho mo! Sobrang asim ng amoy mo. Hindi pa po kasi ako nakaligo kagad kanina kasi po inutusan niyo ako maglaba ng bedsheet niyo. O parang nagrereklamo ka?
Hindi naman po ate. Kung nagrereklamo ka na, mabuti pa umalis ka na dito para mabawasan yung pinapakain namin ng asawa ko. Hindi po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po yung ginawa ko kaya po hindi po ako nakaligo. Sorry po. Sa amoy mong yan? Ewan ko talaga kung bakit ka natiis ikama ng asawa ko. Hindi naman po ako bahuin. Ngayon lang po talaga dahil nababad po ako sa pawis. Huwag mo na akong rasunan. Mabaho ka talaga. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ang bata-bata mo pa pero mukha ka ng 40. Pasensya na po talaga. Akala ko naman kung napakaganda mo nung sinabi sa akin ng asawa ko na nabuntis ka niya. Sobrang bilasa mo. Di pa man din nakakalabas yung bata sa tiyan mo. Paano pa kaya kapag nanganak ka na? Ano pong kulay ang gusto niyo sa kuko niyo? Yang itim. Kasing itim mo. Joke. Ayos lang po. Nangitim lang ako kasi nababad po ako sa araw nitong mga nakaraan. Bawat sabihin ko talaga may sagot ka, no? Kasi po pag hindi ako umimik, mas lalo po kayo nagagalit eh. Kahit anong gawin mo, mararamdaman mo lagi ang galit ko. Sa kakirihan mong babae ka, ayan! Nabuntis ka tuloy. Hindi po sadya ang pagbubuntis ko. Gaga ka, malandi ka! Sinabi na sa akin ni Raul na sinadya mo. Tinapon mo raw lahat ng pills na binili niya sa'yo. Nagpabuntis ka para ibahay ka niya. Inek-nek mo, tignan mo kalagayan mo ngayon. Kala mo siguro magiging asawa ka na nung kumag na yon, no? Di ka nag-iisip, gaga. Puro init lang ng katawan ng pinapairal niyong mga kabataan. Tanggalin ko lang po tong ingrown nyo ha. Huwag po kayong magalaw. Ano na mangyayari sa'yo ngayon pagkatapos mo manganak? Aasa ka ng sustento kay Raul? Boba ka talaga? Maintenance nga ng nanay niya hindi niya maibigay-bigay? Ikaw pa kayang sampid lang? Hala! Sabi ko po kasi huwag kayong magalaw eh. Animal kang babae ka? Sinabi ko na mag-ingat eh! Ayan! Dumugo na! Aray! Pwisit kang babae ka! Di ka na talaga makagawa ng tama! Aray, sorry po. Teka po, ayusin ko ate. Maayos mo pa ba yan? Tonta ka talaga? Ano yan? Matatanggal mo yung sugat? Ano ka? Faith healer? So sorry po talaga. Kukuha lang po ako ng... Aray! Aray ko! Dali mo kumuha ng alcohol doon! Gigigil ako sa'yo eh! Leche kang kabit ka! Leche! Nakaramdam ako ng paninigas ng tiyan ng ilang beses akong sinipa ni Myra. Hindi ko lang pinahalata noon dahil baka mas lalo itong magalit. Napansin ni nanay na nahihirapan ako sa paglalakad kaya kinumusta ako nito. Nagsinungaling ako at sinabing nadulas ako kaya naman inasikaso ako nito. Pinainom ako ng tubig at noong nakita ni Myra na nagpapahinga ako, binulyawan ako nito at inutusang muli. Walang nagawa si nanay dahil kahit siya mismo ay takot kay Myra. Nahihirapan na ako noon sa sitwasyon, Papa Dudut. Panaylagang pag-iyak ko noon para kahit papaano ay mawala yung sakit na nararamdaman ko. Natakot naman akong bumalik sa amin dahil paniguradong itatakwil lamang ako ng mga magulang ko. Lalo't umalis ako noong walang paalam sa kanila at nakisama pa sa may edad na lalaki. Tiniis ko na lamang sina Myra at Raul kesa wala akong matuluyang bahay. Madalas akong pinagbubuhatan noon ang kamay ni Myra kapag nakikita niya ako. Sa aming dalawa akala mo ay siyang naglilihi dahil sa kanyang pag-asta. Naintindihan ko naman kung bakit ito galit na galit sa akin dahil syempre kabit ako ng kanyang asawa. Kung hindi lang dahil sa nanay ni Raul ay baka nagpakamatay na ako noon. Napakabait nito sa akin at siya lang ang naging kakampi ko sa bahay nila. Hindi man niya ako direktang naipaglalaban dati kina Raul pero inaalalayan naman niya ako. Naging sapat naman ang pagkalinga niya sa akin para makayanan ko ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabing sana hindi siya magsawa na gabayan at tulungan niya ako. Kahit si nanay noon, wala namang magawa sa trato ng anak niya sa akin kaya sinabi niya na ipagdadasal na lang niya na makayanan ko ang lahat lalo na ang magiging anak ko.
Jessa, alam ko gising ka pa. Alam kong umiiyak ka. Hindi po, Nay. Harapin mo nga akong bata ka. Ayos lang po ako, Nay. Nasamid lang po ako. Ayoko ng sinungaling, alam mo yan. May masakit ba sa'yo? Wala po. Ang tiyan mo. Baka naman may problema na naman sa tiyan mo at hindi mo na naman sinasabi sa akin. Wala po. Nasamid lang po talaga ako. Ang sinasamid, inuubo, hindi humihikbe. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ay, sige lang. Iiyak mo lang habang wala yung mag-asawa. Makakagaan yan sa dibdib mo. Nahihirapan na po ako, Nanay. Alam ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Kasi bawat sulok dito sa bahay, alam kong mali ako. Kung bakit naman kasi? Ay, kaya mo pa ba? Hindi ko po alam. May pera akong konti dyan. Pwede kitang ihatid sa terminal para makauwi ka na. Ayoko po, Nay. Kesa naman nandito ka at pinapahirapan ng mag-asawang yun. Alam mo namang wala akong magawa at tulad mo ay palamunin din ako dito. Hindi kita makampihan. Hindi ko sila masaway dahil tsak gulo na naman kung sakali. Naiintindihan ko naman po yung kalagayan nyo. Nay, hindi po kasi ako talaga pwedeng umuwi sa amin kasi pag nalaman nila yung totoo, baka hindi rin po nila ako tanggapin eh. Wala naman po akong matatakbuhang ibang tao. Paano ba to? Kung ako lang ang masusunod, ayaw kitang nandito dahil alam kong papahirapan ka lang dito. Yun lang andito ka na. Ayaw mo namang umalis. Anong gusto mo mangyari? Magtitiis pa po ako. Baka kasi mag-iba yung trato nila sa akin pag tumagal. Baka mahalin din po nila at tanggapin nila ako. Mahalin at tanggapin? Malabo yan. Alam mo namang merong Myra. Mag-asawa sila ni Raul. Alam mo namang kung anong posisyon mo dito sa bahay. Baka kasi po, mahalin ako ulit ni Raul tulad po ng dati. Madadagdagan na naman tong sakit na nararamdaman mo sa sasabihin ko, Jessa, anak. Anak ko si Raul at ramdam ko siya. Alam kong ginamit ka lang niya para sa pangangailangan ng katawan niya, pero hindi ka niya mahal. Mahal po niya ako. Naramdaman ko naman po yun dati nung magkasama kami. Kailangan niyang iparamdam sa'yo na mahal ka niya para pumayag kang sipingan siya. Hindi po. Totoo po yung naramdaman niyang pagmamahal sa akin dati. Ganito na lang. Kung mahal ka niya, ikaw dapat ang pinili niya. Ikaw dapat ang nandito, wala si Myra. Ikaw dapat ang inaalagaan, hindi ikaw yung nag-aalaga. Tandaan mo yan. Pero Nay, Wala na akong pwedeng ibang sabihin sa'yo. Ikaw na lang din ang kusang makakaalam niyan kapag natauhan ka na. Ihintayin ko yun. Alam kong matigas pa ang ulo mo dahil mahal mo pa ang anak ko. Pero pasasan ba't matatauhan ka rin? Ilang beses akong inofera ng tulong ni nanay na makaalis na sa poder nila. Ilang beses ko rin siyang tinanggihan dahil ayoko talagang umalis. Bukod sa wala naman talaga akong ibang mapupuntahan ay sobrang mahal ko pa kasi noon si Raul. Sa tuwing naiisip ko noon na malalayo ako sa kanya, nasasaktan ang loob ko dahil alam kong nahulog na ako ng sobra sa kanya. Kahit mali na ang pagtrato niya sa akin. Dinasal ko na sana balang araw bumalik ang dating pagtingin nito sa akin, lalo na noong nagsisimula pa lang kaming dalawa. Hiniling ko na sana ay makatulong yung magiging anak namin para makita niyang mahalaga rin ako sa kanya. Inalagaan ko ang ipinagbubuntis ko sa takot na baka kapag nakunan ako, papalayasin na ako ni Raul.
Alam ko naman dati na kinuha niya lang ako dahil may pananagutan siya sa akin. At hindi dahil gusto niya. Sinuguro kong maayos ang kalagayan ng anak namin dahil ito ang susi para maging ayos na ang lahat sa amin ni Raul. Papadudod para akong naging masamang ina dahil ginamit ko ang anak ko para mapalapit kay Raul. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang pang buwan at nakapanganak na ako, Papa Dudut. Hindi may pintaang saya ko noon ang makita at mahawakan ko ang aking anak. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi naging mahirap ang pagluwal ko sa aking anak na lalaki. Nalungkot lamang ako dahil ni minsan ay hindi ako dinalaw ni Raul sa ospital. Sinanay lang ang umasikaso noon sa lahat mula nung tinakbo ako sa ospital hanggang sa makalabas. Pinaniwala ko na lamang ang sarili ko at sinabing baka babawi rin si Raul kapag nakita na niya ang anak namin. Pero hindi dahil mas lalo itong nanlamig sa akin. Ni minsan hindi niya kinarga ang anak namin o kahit tapunan man lang ng tingin. Pinagpahinga nila ako ng 1.5 buwan para may lakas akong muli para makapagtrabaho. Namayat ako noon dahil hindi sapat ang kinakain ko dahil tinipid nila akong mag-asawa. Pinamihan na lang ni nanay ang sabaw sa mga ulam namin, ganoon na rin ang sa kanin para makatulong sa gatas ko. Hindi binilhan ni Raul ng diapers ang anak namin. Inabutan niya lang ako ng lumang damit niya para gawin ko raw na lampin. Pwede ko rin daw labhan noon ang lumang basahan para idagdag. Pero pinigilan ako ni nanay. Wala rin naman akong nagawa noon dahil wala rin akong pera. Nilapitan ni nanay ang isa nilang kamag-anak para makahiram ng mga damit ng sanggol. Nang natapos na ang pagpapahinga ko, pinabalik na nila ako sa pagtatrabaho sa bahay. Mas naging doble ang mga utos nila mula noong nanganak na ako dahil wala na raw harang sa tiyan ko para makasagabal sa pagtatrabaho ko. Naramdaman ko naman noon na parang pinahihirapan lang nila ako para kusa na akong sumuko at umalis pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Pinaglaban ko ang karapatan namin ng anak ko sa bahay nilang mag-asawa. Oo at kabit ako pero may habol ako dahil may anak kami ni Raul. Jessa, O Raul, dumating ka na pala. May pagkain pa dyan, pinagtira kita. mamaya na. Linisin mo nga itong sapatos ko. Naputikan kanina nung pauwi ako. Kailangan ko bukas sa umaga yan. Labhan mo na rin yung mga pantalon ko para matuyo bago ako bumalik sa trabaho. O sige, ilapag mo lang dyan, papatulugin ko lang tong baby natin. Mamaya na yan. Patupagin mo yung inuutos ko sa'yo. Sandali lang to, papikit na rin naman si baby eh. Tingnan mo oh. Huwag mo nga ilapit sa akin yan. Gusto ko lang namang makita mo na kuhang-kuha niya ang ilong at labi mo. Nag-iilusyon ka na naman dyan. Baby pa yan. Magbabago pa itsura niyan. Sana hindi na para may Raul Jr. ka na talaga. Ano ba? Sabi na huwag mo ilapit sa akin yan eh. Gusto mo ba siyang kargahin? Bakit ko naman bubuhatin yan? Huwag kang makulit ha. Pagod ako. Nakakawala raw ng pagod kapag kinakarga mo ang anak mo. Huwag mo nga akong utusan, Jessa. Ikaw ang inuutusan ko. Tapusin mo yung pagpapatulog dyan at gawin mo na yung pinapagawa ko. Huwag ka masyadong magtaas ng boses, baka lalong mahirapang matulog si baby. Mapilit ka ha? Gusto mo sungal-ngaling kita? Ha? Shh, okay na. Sige na, hindi ko na ipipilit. Huwag ka nang magtaas ng boses. Raul, baka naman pwedeng minsan kapag hindi ka pagod o wala kang ginagawa, baka pwedeng tulungan mo ko sa pag-aasikaso kay baby. Bakit ako? Ikaw yung namilit na buhay niyang anak mo. Anak natin to. Sa'yo na.
Hindi ko kailangan ng anak. Raul naman. Mapilit ka talaga, no, Jessa? Tigas ng mukha mo rin eh. Ilang beses mong pinagpipilitan ng sarili mo sa asawa ko, di ka pa rin natuto? Hindi ko naman pinagpipilitan ng sarili ko eh. Ay, mali ako. Pinagpipilitan mo yung anak mo sa kanya, halata naman kung bakit mo yan ginagawa. Para sa sarili mo. Umaasa ka ba na kapag nagustuhan ni Raul yung anak mo, pipiliin ka niya? Mamahalin ka niya? Ganon? Gusto ko lang namang mahalin niya yung anak namin. Kahit yun na lang. Kung yun lang ang kaya niya. Para ka namang aping-api. Bagay sa'yo mag-artista, no? Pang teleserye ang drama mo eh. Myra, tama na nga yan. Paiinitin mo na naman ang ulo mo eh. Siya ang pagsabihan mo. Bakit ako? Ang lakas ng lobo na ibahay dito tong sampid na to? Tapos nagre-reklamo ka kapag kumukuda ako? Hoy, ikaw, Jessa! Huwag kang ambisyosa! Kung mag-aambisyon ka, ilugar mo! Walang lugar yan dito sa bahay! Papangarapin mo pang sulutin tong asawa ko, halata namang di ka gusto? Yang nasa gitna ng hita mo lang ang ginusto niya noon! Tama na nga sabi. Tutal, 18 ka naman na! Pwede ka nang lumayas dito ngayon kung meron pang konting hiya dyan sa katawan mo! Para mabawas-bawasan naman yung palamunin namin dito! Bakit mo siya palalayasin? Oy, bakit hindi? Gusto mo siyang kasama? Gusto mo uli asawahin? Kung palalayasin mo yan, sino maglilinis at mag-aasikaso dito sa bahay? Naisip mo ba yon? Ha? Pagganahin mo nga rin yung utak mo, Myra. Isa ka pa eh. Pareho kayo bobo nito si Jessa. Akala ko pinagtanggol na niya ako noon pero may dinagdag pa pala ito na nagpasama lang lalo ng loob ko. Talagang kasambahay lang ang naging turing nito sa akin. Nasaktan ako noon na akala ko yung papanigan niya ako sa dulo. Pero sa huli ay nilaglag din pala niya ako. Doon ko nakumpirma kung ano ba talaga ako sa buhay niya. Isa lamang akong tagalinis niya ng bahay, tagalaba, tagalinis ng sapatos, tagahain ng pagkain at naiiyak na lamang ako habang nangihinayang sa mga dinasal ko na maging ayos kaming dalawa dahil wala naman palang iaabot sa akin ng Diyos na kasagutan sa mga yon. Para na akong patay noon sa totoo lang, Papa Dudut. Wala na akong ibang nararamdaman kundi puot at sakit. Kung di dahil kay nanay ay baka bumigay na ako noon. Ipinagpatuloy nila ang pagpapahirap sa akin at sumunod na lamang ako para hindi na ako masyadong pag-initan pa. Nanghihina na ang katawan ko, Papa Dudut, at tuwing humaharap ako sa salamin ay hindi ko na nakikita ang dati kong magandang mukha. Nagmukha na akong kalansay na madalas ay nagkakasakit dahil kulang sa nutrisyon. Pinagmasdan ko ang aking anak at konti na lang at magagaya na siya sa akin dahil sa kapayatan. Naiyak na lamang ako dahil wala akong maibigay na magandang buhay sa anak ko. Ni minsan ay hindi ako inabutan ni Raul ng pambili ng kahit na vitamins man lang sa anak ko. Nagkasya ako sa paunti-unting inaabot ni nanay na pera sa akin para makabuo at makabili ng mumurahin na gamot para sa amin. Nakakuha naman ako ng mga gamot at vitamins pero yung malapit nang ma-expire. Pero kinukuha ko pa rin dahil mura dahil yun lang ang kinakaya ng aming mga bulsa. Nay? Ano pong ginagawa niyo sa mga damit ko? Iniempake ko. Aalis ka na dito. Po? Gumayak ka na dyan. Tulungan mo na ako. Nay, hindi ko po maintindihan ang... Aalis ka na dito. Ibabalik na kita sa inyo. Huwag ka na dito. Nay, alam niyo naman pong wala akong ibang mapupuntahan. Nay, ano ba? Itigil niyo na po yan. Hindi! Aalis ka dito. Sasamahan kita hanggang sa inyo. Ako ang magpapaliwanag sa magulang mo. Nay, ayoko! Please po, dito na lang po ako. Kaya ko po naman po eh. Huwag niyo na po akong alalahanin. Nasasanay na rin po ako, Nay. Ako naman ang hindi masasanay sa nangyayaring kademonyohan dito sa bahay. Mula ngayon, ako na ang masusunod. Kaya mag-ayos-ayos ka na dyan habang wala sila. Itatakas na kita. Nakahiram na ako ng pera at
Jessa! Anong ginagawa mo? Ibabalik ko po sa cabinet itong mga damit ko. Hindi po ako aalis, Nay. Dito lang po ako. Dito lang kami ni Baby. Ito na ang bagong pamilya ko. Kayo na po ang pamilya ko. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka na ba talaga marunong makinig, ha? Hinihintay kitang matauhan pero wala. Hanggat hindi ka nakakalabas sa bahay na to, hindi mangyayari yon. Huwag ka na matigas ang ulo, Jessa. Hayaan niyo na lang po kasi ako, Nay. Okay naman po ako dito eh. Andiyan naman kayo para kahit papano gumagaan ang lahat. Wala nang igagaan pa ang sitwasyon mo. Gumising ka nga. Ano bang pinakain sa'yo ng anak ko at ganyan ka kung umasa sa kanya? Mahal ko po siya, Nay. Mahal ko siya. Kaya hayaan niyo na lang po akong dumiskarte para maibalik ko sa akin si Raul. Walang maipabalik sa'yo kasi hindi naman siya sa'yo. Pwede po siya maging akin kasi may anak na po kami eh. May apo po kayo. Ayaw niyo po ba ng buo tayo? Pwede niyo naman po akong isali na parte ng pamilya niyo eh, di ba, Nay? Jessa! Jessa! Ano ba naman to, anak? Matauhan ka na! Ako na yung nahihirapan sa'yo. Huwag kang masyado magpakaluno dyan sa nararamdaman mo kasi walang magandang pagdadalhan sa'yo yan. Maniwala ka! Maniwala ka sa akin bilang pangalawa mong ina! Akin na yung mga damit na hawak mo. Ilagay na natin sa bag na to para makaalis na tayo. Akin na, anak! Makinig ka sa nanay. Hindi! Makinig kayo sa akin! Kayo ang makinig, Nay! Jessa, makiusap. Iabot mo na ang mga hawak mo sa akin. Bago magliwanag, kailangan nakaalis na tayo dito. Makiusap, anak! Ayoko! Hindi ako aalis! Hindi ko iiwan si Raul! Jessa! Hindi, Nay! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit ba sobrang makasarili ka? Oo, nahihirapan ka. Nakikita ko yon. Kitang-kita ko yon. Pero sobrang makasarili mo na rin, Jessa. At hindi mo inisip ang kalagayan ng anak mo. Tignan mo! Tignan mo ang anak mo! Hindi ka ba nasasaktan na halos basahan na lang ang suot ng anak mo? Hindi ka ba nasasaktan tuwing nahahawakan mo na yung mga buto niya dahil sa sobrang kapayatan niya? Hindi ka ba nasasaktan na wala kang maibigay na malinis na tubig sa kanya? Sumagot ka! Kung ikaw nakakayanan mo ang hirap, huwag mong isipin na ganun din ang anak mo. Hindi mo nakakapagsalita yan pero hirap na rin ang katawan niya. Magpasalamat ka at hindi ka niya katulad na kaya magsabi kung nahihirapan na. Nay! Kung hindi mo kayang matauhan para sa sarili mo, matauhan ka na lang sana para sa anak mo. Huwag mong hayaang lumaki sa ganitong klaseng buhay ang apo ko. Huwag mo siyang idamay sa buhay na pinili mo. Hindi pa huli ang lahat para maging maayos ang kalagayan ng anak mo. Piliin mo ang tama, Jessa. Huwag yang puro nararamdaman mo na lang. Pakiusap! Piliin mo ang tama para sa anak mo kahit minsan lang parang awa mo na. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Maawa ka sa anak mo! Bago magliwanag ay nakaalis na kami ni Nanay sa bahay. Natatandaan ko pa, nilingon ko pang muli ang bahay noon bago kami sumakay ng tricycle para magpahatid sa terminal. Hindi natigil ang pag-iyak ko habang bitbit ang anak ko. Sa mga sinabi ni Nanay sa akin ay natauhan ako. Natauhan ako hindi dahil sobrang nahihirapan na ako, natauhan ako dahil sobrang nahihirapan na ang anak ko. Napakasakit na tignan ang anak ko habang hinahawakan ang humpakat na mamayat niyang mga pisngi. Naiyak na lamang ako nang maramdaman ko ang pagnipis ng kanyang katawan dahil sa kakulangan sa tamang aruga at nutrisyon. Mula noon, papadudot ay nangako ako na babawi ako sa kanya sa ilang daang beses na pinabayaan ko siya sa kakahabol sa atensyon ng tatay niya. Patanghali na noong nakarating kami sa bahay namin.
Sinalubong kami ng aking mga magulang at naramdaman ko noon ang galit nila pero napigilan nito noong nagpaliwanag na si nanay sa kanila. Sinabi nito ang lahat at tinulungan ko siya para suportahan ang mga detalyeng binahagi niya sa mga magulang ko. Noong araw ding yun ay niyakap ako ng mga magulang ko para tanggapin ako pabalik sa buhay nila. Nagalit sila, oo, pero mas nangibabaw ang pananabik nilang makita akong muli at makasama ang kanilang apo. Nagpaalam na rin si nanay para umuwi na sa kanilang bahay sina Raul. Nagalala ako na baka pag-initan siya pero sinabi niyang kaya na raw niya ang sarili niya. Kung sakali man daw nakagalitan siya noon, nang mag-asawang yon ay haharapin daw niya at ipamumukha sa kanila kung sino ang totoong batas sa kanilang bahay. Tulad ko ay natauhan na rin si nanay. Hindi na ito pumayag na sumunod-sunod na lamang sa mga maling gusto ng mag-asawang sina Raul at Myra. Ilang taon na ang lumipas, Papa Dudut, at ngayon ay maayos na kami ng anak ko. Hindi ko na muling pinakita ang anak ko kay Raul. Hindi na rin naman ito naghabol pa at nagpapasalamat ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay namin. Nag-focus ako sa buhay namin mag-ina at hindi muna naghanap ng karelasyon dahil sa trauma na naranasan ko kay Raul. Hindi ko naman sinasara ang pintuan ko sa posibilidad na magmahal ulit pero sisiguraduhin kong hindi na ako magbibigay ng sobra pa sa kaya ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Jessa. Hindi madaling limutin at talikuran ang isang pag-ibig na akala mo ay yun na. Gagawa ka ng paraan para kayo ang magkatuluyan. Gagawa ka ng paraan para hanggang dulo ay kayo na. Sana balang araw, sa mga taong sobra kong magmahal ay magawa nyo sanang makawala kung alam ninyong masama na. Kung alam ninyong nasisira na kayo at huwag nyo na sanang hintayin na lumubog pa kayo lalo. Sana balang araw ay magkaroon kayo ng lakas para lisanin ang pag-ibig na alam ninyong hindi dapat para sa inyo. Yung pag-ibig na alam ninyong nagiging lason sa pagkatao ninyo. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.